Noong September 27, 2018, nagulantang ang mga tao sa Baghdad, Iraq dahil ang 22 taong gulang na si Tara Fares ay itinumba kahit tirik pa ang araw. Naitakbo pa siya sa ospital pero binawian din ang buhay. Sino kayang gumawa sa kanya nito at ano ang motibo? Si Tara Fares ay ipinanganak noong January 10, 1996 sa Baghdad, Iraq. Ang kanyang ama ay isang Iraqi na Kristiyano habang ang kanyang ina naman ay isang Lebanese na Shia Islam. Ang Shia ay isa sa dalawang main branches ng Islam. May 5 kapatid si Tara at lahat sila buong pamilya ay na-convert sa Shia Islam. Isa sa mahigpit na utos sa kanilang magkakapatid ay wag na wag madudungisan ang kanilang pangalan. Habang lumalaki si Tara Fares ay unti-unti niyang kinahiligan ang pagsusuot ng iba't ibang klase ng damit. Kaya nung magdalaga na ito ay dito na siya sumubok magsuot ng mga high heels na sapatos at ng iba pang mga modernong kasuotan. Dahil sa pagiging fashionista ni Tara na lihis sa paniniwala ng Shia Islam ay hindi ito nagustuhan ng kanyang mga magulang. Kaya ang ginawa nila sa edad na 16 ay pwersahan siyang ipinakasal sa isang matandang lalaki at wala siyang nagawa sa ginawang arranged marriage ng kanyang mga magulang kahit hindi niya gusto itong lalaki. Dito na nagsimula ang malaimpyernong kalbaryo ni Tara sa kanyang asawa. Paulit-ulit siyang nakaranas ng pang-aabuso sa kanyang asawa na yung tipong sinasaktan pa rin siya kahit na nasa harap pa sila ng kanyang magulang. Dito na pagtanto ng mga magulang ni Tara na delikado ang taong ito para sa kanilang anak. Tinulungan si Tara ng kanyang mga magulang na may pag-divorce sa kanyang asawa. Ilang buwan nang makalipas nung bumalik si Tara sa kanyang mga magulang, dito niya napag-alaman na buntis pala siya. Bagamat impyerno ang dinanas niya sa kanyang dating asawa, masaya naman siya dahil maiging ina na siya. Ipinanganak niya ang malusog na sanggol na lalaki at pinangalanan nito na Amir. Ang dating asawa ni Tara ay may koneksyon sa kapulisan, kaya isang araw bigla na lang itong sumugod sa kanilang bahay kasama ang mga armadong kalalakihan at kinuha ang batang sanggol. At mula noon ay hindi na nakita pa ni Tara Fares ang kanyang anak. Pagkatapos ng masalimuot na nangyari sa buhay ni Tara ay nagdesisyon nitong magtungo sa Turkey para dito manirahan at magsimula ng panibagong buhay. Sa bansang ito ay mas naging malaya siya sa lahat ng gusto niyang gawin. Dito ay nakapagsuot na siya ng lahat ng gusto niyang damit na wala nang sinumang sumasaway sa kanya. Nakapagsimula na rin siya magpalagay ng tattoo sa kanyang katawan at sinimulang pasukin ang social media. Dito na siya nagsimulang mag-post ng kanyang mga larawan at videos. Sa lugar na to, dito niya nakilalang isang lalaki na kalaunan ay naging fiancé niya. Pero hindi natuloy ang kasal dahil namatay itong lalaki matapos masangkot sa kaguluhan sa Istanbul. Pagkatapos ng pangyayaring yun, bumalik uli si Tara sa Iraq sa edad na 18 at sumali sa isang beauty pageant. Marami siyang sinalihan at dahil sa kanyang talino at ganda, nasungkit niya ang titulo ng Miss Baghdad 2014. Pagkaraan ng isang taon, sumali naman siya sa Miss Iraq at nanalo siya ng second runner-up. Hindi alintana ni Tara ang posibleng maging banta sa kanyang buhay dahil alam naman natin na sobrang konserbatibo ng bansang Iraq. Bukod sa pagpasok ni Tara sa mga beauty pageant ay naging kilala rin siya bilang influencer. Biglang lobo ang kanyang followers sa Instagram at Snapchat kaya marami sa mga kababayan niyang Iraqi ang bumabatikos sa kanya dahil para sa kanila hindi ito karapat-dapat para sa kanilang paniniwala, tradisyon at kultura. Kumbaga yung mga post niya sa kanyang social media, partikular sa kanyang pananamit, ay hindi talaga nagustuhan ng mga konserbatibo niyang mga kababayan. Mabilis na umabot ng 3 million followers ang kanyang social media account. Halos pinupost niya lahat ng kaganapan sa kanyang buhay. Bukod doon, madalas pa itong mag-post ng mga kontrobersyal na issue patungkol sa pagiging malaya. Kumbaga, hinihikayat niya ang kanyang mga followers na dapat ay namumuhay sila ng naayon sa kanilang kagustuhan at hindi ayon sa dikta ng mga taong nakapaligid sa kanila. Noong taong 2016, nanirahan si Tara sa Erbil na isang mataong syudad ng Kurdistan region ng Iraq. Dito ay papalit-palit na siya ng kulay ng kanyang buhok, nagsusuot ng mga fit na damit, nagpapalagay ng mga hikaw sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at nagpadagdag pa ng mga tattoo. Napupuntahan niya ang mga lugar na gusto niyang puntahan para magbakasyon at ang lahat ng mga yan ay pinupost niya sa kanyang social media. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kanyang followers ay nagbigay ito ng daan para kunin siya bilang endorser ng iba't ibang makeup brands at clothing lines.
At dahil nakakapagbigay na siya at nakakatulong sa kanyang mga magulang financially, na kung noon ay tutulang mga ito sa tinahak niyang pamumuhay, hindi naglaon ay sinuportahan na rin siya. Hindi nagtagal, dito na niya pinasok ang pagnenegosyo at nagkaroon din siya na sariling clothing line. Bagamat marami siyang mga fans sa social media, marami rin namang mga may ayaw sa kanya dahil sa mga post nitong litrato na daring. Noong taong 2018, kasagsagan ng kasikatan ni Tara, madalas siyang mag-travel sa kung saan. Pero ang hindi niya alam, may mga tao na palang seryosong nagpaplano na itumba siya. Nagpunta siya sa kanyang mga kaibigan sa Baghdad para bumisita. Katunayan, pinipigilan pa nga siya ng mga kaibigan niya na magpunta sa syudad dahil marami nang napapabalitang pinatumba ng mga influencers na mga hindi pa nakikilalang salarin. Ang hinala ng marami ay isang organized group ang nasa likod ng sunod-sunod na pagpapatumba sa mga social media influencer. Lalo na itong si Tara, kilalang mahilig mag-post ng mga kontrobersyal na payag. Actually, meron pa nga siyang sinabi sa kanyang post na hindi siya nangangamba sa mga tao na itinatanggi na may Diyos. Pero ang tanging pinapangambahan lang daw niya ay ang mga taong hindi natatakot na pumaslang at mamugot ng ulo ng isang tao para lang mapatunayan na mayroong Diyos. Gayunpaman, sa kabila ng babala ng kanyang mga kaibigan na huwag munang magpagala-gala sa syudad, hindi nakinig itong si Tara. Kaya noong September 27, 2018 ay nagtungo pa rin ito para punta ng kanyang kaibigan na si Ahmed. Magkasama silang namili at pagbalik sa bahay ng kaibigan ay nanood pa sila ng movie. Pagtungtong ng alas 5 ng hapon aalis na siya sa bahay ni Ahmed para magtungo naman sa isa pa niyang kaibigan. Bago makaalis hinatid pa siya ni Ahmed sa kanyang sasakyan na Porsche. Pagkaalis ni Tara ay bumalik na si Ahmed sa loob ng bahay at maya-maya ay dito na siya nakarinig ng 3 putok. Agad siyang lumabas ng bahay at nakita pa ang sasakyan ni Tara na hindi pa nakakalayo na umaandar ng dahan-dahan. Pagkalapit niya sa sasakyan nakita niya si Tara sa drive seat na duguan. Agad na dinala ni Ahmed si Tara sa malapit na ospital pero hindi na ito umabot pa ng buhay. Ang nangyari kay Tara ay agad na kumalat sa internet kaya sobrang nalungkot ang kanyang fans sa kanyang sinapit. Mabilis din kumalat ang kopya ng CCTV na kung saan dito nakitang isang lalaki na dumungaw sa sasakyan ni Tara saka ito pinaputukan. Hati ang reaksyon ng mga tao sa nangyari kay Tara. May mga tao na ang sinisisi ay grupo ng mga extremist na nainsulto sa piniling pamumuhay ni Tara sa kabila ng pagiging Iraqi. Habang ang iba naman tinuturo ang dati niyang asawa. Pero karamihan ang sinisisi mismo ay si Tara. Dahil kung naging konserbatibo lang daw sana ito, buhay pa sana siya hanggang ngayon. Sa isinagawang investigasyon ng otoridad, walang nahuling suspect. Hanggang sa nalimutan na ng publiko ang kasong ito. Maski ang media ay takot na rin i-cover ang patungkol sa nangyari kay Tara Fares.